I know you're tired and weary from your battle, so lay back in God's arms and rest tonight. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay Joshua's Song na inawit po ni Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Life is Great and Get In Brother. Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 55, 55 po, verses 8 hanggang 11. Isaiah 55, 8 hanggang 11. Ito po ang pagkasabi sa atin pong salin, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, papaglak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't magiging pandilig. Kaya may pagkait butil sa panghasik. Pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Sa English po, ito po ang pagkasabi niya sa Isaiah 55 verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not either, but watereth the earth, and maketh it bring forth, and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish what which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Atin pong nabasa ang salita ng Panginoon, and this morning, my topic is God's refreshing word. God's word is like water, refreshing to every thirsty soul, no? At kung titingnan po natin dito, binasa natin, sinabi niya, ang aking isipan ay di mo isipan. At yung mga daan, paraan natin is not the ways of the Lord. Bakit? God's ways are higher than ours, and even His thoughts are higher than thoughts. Binanggit niya rin po dito na kung ang ulan man ay babagsak at ang snow, ang niebe, ay bababa mula sa langit, hindi na ito babalik. Pero ito ay maghahatid ng tubig sa buong lupain. At ang buong lupain naman ay maghahatid ng binhi para doon sa naghahasik. Kung gayon ang purpose ng ulan at snow, sabi naman ng Biblia, gayon din ang salita ng Panginoon. Hindi ito magiging walang kabuluhan. Kasi madalas po, di po ba, nagsasabi tayo, para wala naman siya narinig, pastor, nung sinabihan ko siya sa salita ng Panginoon. Don't worry. Para kang naghahasik niyan, no? It might be, hindi niya matanggap ngayon, maaari sa ngayon ay parang baliwala lang sa kanya. But that seed will not return void. It will work and it will accomplish in due time. It will accomplish its work in due time. Kung atin pong titingnan, sabi ng Biblia, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish which I please. Kung binitiwan ito ng Panginoon, it will never return unto the Lord void. It will, hindi mo pwedeng sabihin na, ano ba yan? Wala namang nangyari dun sa sinabi ko sa kanya. Pero kung salita po yan ng Panginoon, it will not return void. Hindi po yan babalik na walang pakinabang. Yan po ay mag-accomplish sa tamang panahon. No? Gagawin niya po ang tama niyang gagawin. Ano pong ibig kong iparating? Do not be weary in delivering the gospel of the Lord. And do not be weary on reading the Word of God. Bakit po?
the time na tayo nagbabasa, tayo po ay umiinom, no, ng tubig upang tayo pa ay ma-refresh. Huwag mapagod sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Huwag mapagod sa pakikinig. Huwag din mapagod sa paghahasik ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Hindi po ito babalik sa Diyos ng walang pakinabang. My challenge for you this morning is, God's Word is refreshing. If you feel thirsty, come to the Word of God and you will be satisfied. And I know if they could talk to me now, then here's what they say to me. Wish you were. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay Wish You Were Here by the Kingsmen sa kanilang album na All Time Favorites. At patuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral, no, sa God's Refreshing Word. Meron lang po ako ditong 3 punto na gustong iiwan sa inyo at sana po'y maghahatid ng kaliwanagan, maghahatid ng bagong pag-asa, lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Unang punto po is, water is not wasted in the ground during the rainy season. It accomplishes its work. So is the Word of God. When delivered, it will always fulfill its purpose. Kung ang tubig po na inihasik o idinilig natin sa lupa, ay hindi po yan masasabi nating nasayang lang. Kung tayo po ay nagdidilig sa ating mga tanim, kung mahilig po kayo sa plants, no, tulad ng may bahay ko o tulad ko, hindi po nasasayang yung tubig na ating inilagay doon sa halaman. Because it will accomplish its work. It refreshes the plants. It will give you it will give you the purpose, it will give you the result that you are expecting of. So, ibig sabihin, ganun din po ang salita ng ating Panginoon. When the Word of God delivered, it will always fulfill its purpose. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin yung in-expect mo na purpose niya na maghahatid siya ng refreshing doon sa mga tanim, it will happen. Sa katawan o sa buhay natin, no? When we listen to the Word of God, it refreshes us. Di po ba pagkatapos natin makinig sa salita ng Panginoon, para ba tayong nahimasmasan? Para bang natanggal sa atin yung kapaguran? No? Kahit galing tayo sa trabaho, tapos nakinig sa salita ng Panginoon, afterwards, we feel refreshed. We feel anew. So that's the purpose of the Word of God. It's like water, no? Nagre-refresh atin. Another point po, God's Word refreshes the dry and thirsty soul. Ang salita ng Panginoon ay magre-refresh lang doon sa dry and thirsty soul. Pero doon sa puno na ng tubig, nalulunod na sila niyan, di ba? What I mean is, let us have a thirsty and dry soul. Let's desire for more of God. Let's desire for the water. Let's desire for the Word of God. Ano pong ibig ko sabihin dito? Simple lang po. May mga times sa buhay natin na nakafeel tayo ng dryness. Huwag po tayong mag-alala at huwag po tayong mabahala because that's God's opportunity to refresh us with His Word. Kung may mga panahon po na dry na tayo sa paglilingkod, that's an opportunity for God. At kung may mga panahon naman na parang nararamdaman mo na parang malayo ang Lord, it's time to make ourselves dry and thirsty after God. And God will fill us with His water. Another is the Bible is to a thirsty soul what water is to a barren land. Kung ano ang kayang gawin ng tubig sa barren land o sa dry land, ganun din ang pwedeng gawin ng salita ng Panginoon sa mga kaluluwang nauuhaw. Ibig sabihin, kung ang tubig ay naghatid ng refreshment sa barren land, sa lupa na nauuhaw, sa lupa na tigang, then ganun din po ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo po ay thirsty after righteousness, if we are thirsty after God,
if we are thirsty after the presence of God, if we are thirsty over the holy things of God, I will tell you, God will refresh us with His Word. That's a promise, and it will fulfill. Remember that the Word of God will not return unto Him void. It will always accomplish its work. God bless po at pagpalain kayo ng Panginoon.